Okay, so welcome back. Dito sa lesson number 5, ipapakita ko naman sa iyo kung paano natin matatrack yung sales, paano natin ma-monitor yung mga yung top products na naibenta or sa within the certain period of time, and magkano yung net profit mo within a certain period of time, within the day, within a week, within a month. And then, matatrack din natin kung magkano ba yung total na sale mo within a certain period. Okay? So, para makuha mo yun, balik tayo dito sa ating gratis account. Then, go ka lang dito sa ating admin. And as you can see, there is a new section here called Insights. Okay? Click mo lang yung Insights. Ayan. So, automatically, makikita mo na yung gross sale. Ang default nito is gross sale within the day. Okay? But then again, you can also change the date, okay, from start date dito. Kung start date dito, by default, yung start date at yung end date is ngayong araw, kung kailan mo siya tiningnan. But you can choose kung anong date and then date until now. Okay, so automatic na yan siya, magsushow na siya. So wala siyang na-detect na na sale. Kasi itong 544 is yan yung in-order, ginawa natin na order on the previous na video, 'di ba? So, para at least makuha mo or makita mo yung paano talaga to nag-work. Meron din ditong top 10 products. So, later makikita mo yan kung paano siya mag-work. So, lagyan muna natin ng mga quantity yung mga products dito. Okay? Kasi hindi natin matatrack kung magkano na yung sales ng particular products na yan kasi walang record. So, sabihin natin 100 quantity dito. Okay, isi-save lang natin. Yan, update products natin. Tapos, ano pa ba? Sample ito. So, ayan, sabihin natin yung quantity dito is 100 din to. No, yung stock na meron ka dyan sa, mo. So, kahit yung lang muna, yun lang muna. So, yun lang yung o-orderin natin, kunwari. Okay? So, kapag naka-order ka na, para at least makita mo na dito sa insights makita mo yung different na mga orders within a certain period. Kasi ito wala pa masyadong details or data ito kasi nga bago pa lang to eh. So habang ginawa ko lang tong account na to for the sake of this video. So let's order itong Sting for example, okay? So we'll say we're going to add this one and then yung Lucky Me, saan na ba yung Lucky Me na yon? Ito beef. Add natin to. Okay. And then, another thing is yung iba pang mga Lucky Me. Ano ba yon? Yung pulang Lucky Me. Ito ata yun eh. So, add to cart natin yan. And then, dito sa cart, we can now proceed to checkout or proceed as point of sale. So, since meron na tayong point of sale on the previous lesson, so proceed as checkout na lang natin to. So, delivery address dyan is black. Sabihin natin, blah, 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 lot. Blah 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 blah. Sorry. Emily Holmes. Sabihin natin Marikina City. Sabihin natin ganyan yung address ng customer. Then, pili siya ng payment option. Check out na niya. Na ngayon, ikaw as an admin, you can also change the status. Kasi kapag online ng order, yung status nito is not processed muna. But then again, you can go to your andito na yung order na yon, di ba? You can change the status of that from, for example, delivering na siya. So, you can choose delivering. And makikita na yan ng customer doon sa kanyang personal account na delivering na siya. Okay? Na ngayon, kapag kinumplete na natin to, na-deliver na, okay na lahat ng process, na-fulfill na siya completely, then, i-complete na lang natin yan. Ayan, completed na siya. So, ngayon, punta tayo sa Insights. Balik tayo doon sa Insights. And as you can see, ayun, dumagdag yung 100 plus na yon na sale within the day. Alright? So, kung kung pwede mo pang ito yung mga dates na to, so we'll say for the whole year. Sabihin natin, as of this moment, ginawa ko to is February 12 ngayon. So, February 12, 2023 to February 12, 2024. So, ayan, merong 6,000. Kasi nga sample lang naman to ha, hindi talaga actual to na website ko. So within 1 year naka 6,548 ako na gross profit. Sample lang naman 'yan, hindi naman talaga actual kaya maliit lang kasi nga
dummy website lang to, hindi to yung actual na website ko. So, show sale details dito. Ayan. Itong show details, hindi pa siya active ngayon. But then again, we can refresh muna natin to. And then, tingnan lang natin yung ngayong araw lang. Yun, yung ginawa natin ng mga order. So, show sale details tayo. And makikita na natin dito yung capital mo. Alright? Yung net profit mo. At saka yung delivery fees. Kasi yung pangalawang order na ginawa natin, may delivery fee yon, which is 100 pesos. So, all in all, makikita mo na agad dito na meron kang net sale. Ito yung net profit mo. Ito talaga yung income mo. Diba? While dito is yung capital mo, yung puhunan mo. Kukunin mo yung puhunan, ito yung mo, kita mo. Yung delivery fee, ito din. Maganda yung delivery fee. Pwede ka rin kumita dito kasi, for example, 8 na nag-order online. Yung 8, or sabihin natin 5 ang yung nag-order sa online, ha? Ito yung maganda din sa delivery fee. Kikita ka rin sa delivery fee. Kasi, for example, 5 order. So, 5 din yun. Different kinds of delivery fee. Diba? Pero kapag nag-deliver ka na, ang magagamit mo lang siguro yun is 1 or 2 delivery. Pero yung titirang 3 delivery fee, income mo na yun. Diba? Yan din kagandahan kapag nag-online delivery ka. Diba? May extra income through delivery fees. So, I think that's it for the insight. And then dito din sa baba, makikita mo rin yung mga top 10 products. So, sa ngayon, isa-isa muna kasi yun lang yung in-order natin eh. Ito lang din yung nalagyan natin ng quantity. So, dapat lagyan mo talaga lahat ng quantity yung which is basically lahat ng yon is sneak peek pa lang naman to ng paano i-manipulate yung or i-familiarize yung platform. But on the coming na mga modules, talagang deep down na tayo na isa-isahin na talaga natin yung mga dapat gawin sa website mo para mas ma-familiarize mo pa yung platform at magamit mo talaga siya ng gusto dyan sa tindahan mo. Mapamaliit, malaki, or sobrang laki ng tindahan mo, it doesn't matter, magagamit mo itong platform na gratis Club Store. So, see you, this is the end of this module. Punta ka na sa next module para matutunan mo na how you can start an online grocery business kung meron or wala kang tindahan. Yan yung pag-uusapan natin sa susunod na mga modules.